Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binusan nyo ng pera. Mahiya naman kayo. His Excellency, assessment at grading policy. Gayun din ang pagpapatupad ng strengthened senior high school curriculum sa buong bansa. Bukod sa guidance counselor, sinimula na rin ng DepEd ang pag-iimbentaryo sa bilang ng mga security personnel na nakadeploy sa mga eskwelahan. Gayon din ang mga equipment. Mga equipment tulad ng closed-circuit television camera, CCTV at metal detectors. Sa lahat ng mga pinahahalagahan ng administrasyon, ito pa rin ang nasa ruro.
DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Mga kababayan. Patuloy tayo sa pagpapatibay ng ating kapulisan at sandatahang lakas. Ibinida ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III ang 911 hotline kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa selebrasyon ng 124th anniversary ng police service ngayong araw. Ipinakita ni Chief PNP na kayang gawin sa iba't ibang lugar sa bansa ang 5-minute response time gaya sa Cavite at Davao. Iwasan niya ang potensyal na pagkasugat at pagkasabi ng isang hostage victim sa Baliwag Public Market sa Bulacan kahapon. Ayon sa Philippine National Police, pasok sa 5 minuto naging magresponde ng mga pulis sa hostage taking. Tinalakay rin sa command conference ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni General Browner na tuloy-tuloy ang pagpapatrolya ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, BFAR at iba pang ahensya sa West Philippine Sea. Habang patuloy rin ang mga pagsasanay ng AFP kasama ang Estados Unidos at iba pang partner countries upang mapalakas ang kakayahan ng militar sa pagdepensa sa bansa. Paiigtingin ng Department of National Defense o DND ang paghahanda nito laban sa mga banta sa seguridad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng deterrence capability ng bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bahagi nito ang mga bagong FA-50 Block 70 fighter jets habang patuloy ring pinag-aaralan ang pagkuha ng multi-role fighter o MRF at iba pang mga deterrent capabilities. Samantala, ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., plano ng AFP na magtayo ng isang space center bilang paghahanda sa paggamit ng sariling military satellites. At sa wakas, wala na ring nalalabing grupong guerrilla sa bansa. Titiyakin ng pamahalaan na wala nang mabubuo muli. Opisyal na ang idineklara ng mga lokal na opisyal at security forces na insurgency-free na ang lungsod matapos walang maitalang aktibidad ng NPA mula pa noong 2023. No, I object to any peace talks with the NPA. The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace. 5 hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi habang 8 matataas na kalibreng baril ang nasamsam sa magkakasunod
na engkwentro sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Patay ang isang commander ng New People's Army matapos ang nangyaring sagupaan ng mga rebeldeng grupo laban sa 91st Infantry Battalion ng Philippine Army sa Pamplona, Camarines Sur. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Itinaas na sa 20 million pesos ang pabuya ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Atong Ang. Kinumpirma ng Philippine National Police na nasa 20 lugar na posibleng pinagtataguan ni Atong ang ni-raid ng mga otoridad simula Enero ngayong taon. Ngunit, sa kabila nito, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na bigo pa rin ang mga otoridad na matagpuan ang pinaghahanap na negosyante. Masigasig din ang ating paghahanda at pagmamatyag laban sa banta ng sakuna at kalamidad, lalo na sa bagong normal at nagbabagong klima na nagbubugso na panahon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinagutos na ng NDRRMC ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment scenario meetings, habang inalerto na rin at nakastandby na ang mga response cluster para paalalahanan ang ating mga kababayan sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng malakas na bagyo. Sa ilalim ng plano o contingency plan, inibigyang diin ang worst-case scenario na maaaring mangyari sa Metro Manila. Isa na rito ang posibilidad na hindi na kayang tugunan ng mga ahensya ng pamahalaan na nasa National Capital Region ang mga pangangailangan nito. Dahil dito, nagtalaga ang pamahalaan ng mga assistant regions na papasok sa loob ng 72 oras para tumulong sa mga operasyon sa Greater Metro Manila. May nakatakdang task na rin ang bawat ahensya. Ang Department of Public Works and Highways ang siyang naatasan sa paglilinis ng mga kalsada. Mangunguna naman sa paghahanda ng mga landing area ng mga eroplano gagamitin para sa operasyon at emergency response ang Department of Transportation, habang ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard, tatalaga sa paghahanda at pagtiyak ng kahandaan ng mga daungan ng mga barko para sa relief goods, evacuation support at maritime rescue operation. Samantala, ang Department of Social Welfare and Development naman ang mamamahala sa paghahanda ng mga pagkain at tubig na kailangan sa mga evacuation area. February 28, 2026, inilunsad ng United States at Israel ang malawakang airstrike laban sa Iran na tinawag na Operation Epic Fury at Roaring Lion. Layo ng operasyon na tapusin ang kasalukuyang rehimen ng Iran at sirain ang kakayahan nitong makalikha ng nuclear weapon na magiging banta sa seguridad ng mundo. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nag-monitor na kami kahapon pa na late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. Sa ilalim ng Executive Order No. 110 na ninagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., idinedeklara ang State of National Energy Emergency at pagpapatupad na tinatawag na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Dahil dito, pagaganahin ng isang whole-of-government response upang matiyak ang katatagan ng supply ng enerhiya, masuportahan ang mga pangunahing sektor tulad ng transportasyon, agrikultura at mga maliliit na negosyo, at maprotektahan ang mga Pilipino sa gitna ng pandaigdigang pagkaantala sa supply ng langis na dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at bumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin
na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport ko ni Saldico ay kanselado na. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodya na siya ng NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli at nakadetine sa Prague sa Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Nakaharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina French Ambassador Marie Fontanelle at Czech Republic Chargé d'Affaires Eva Tenzin sa Malacanang kahapon. Ito ay matapos makumpirma na wala na sa kustodiya ng Czech si dating Congressman Saldico. At base sa impormasyon na mula sa Department of Foreign Affairs ay nasa France na ang dating mambabatas dahil sa pending asylum application. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy. Our relationship enters a new epoch as Prime Minister Modi and I formally launched the strategic partnership between Philippines and India. For the Philippines, this is a momentous decision, for we take a very considered path to such elevated partnerships. Through intensified defense and security cooperation with Cambodia, we hope to uphold a peaceful, stable, and resilient ASEAN community. Magandang araw. I have just attended the 47th ASEAN Summit and related summits in Kuala Lumpur, Malaysia. 10 kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at South Korea sa state visit ni South Korean President Lee Jae-myung. Nagbigay ng kanyang makasaysayang talumpati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng National Diet ng Japan nitong Huwebes, May 28. Ang pagtatalumpati ng Pangulo ay isang eksklusibong pagkakataon na ibinibigay lamang sa mga piling foreign leaders, kaya't sumisimbolo ito sa malalim na relasyon ng Pilipinas at Japan. I think he has to do what's right for his country. I've always said, make the Philippines great again. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026.
Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating bayan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan